Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Breaking news. Breaking news ho ito para dito kay Sindanya, dito kay Larry Gadon, at dito kay Richard Herdarian. Makinig kayo dito ha. Pero ako alam ko na isasagot ng mga to. Sabi ko na to sa report ng Bombo Radio Philippines, Sec Gadon, Rep Sindanya, and Richard Herdarian pinagkokomento ng Supreme Court. Yan na nga ba sinasabi natin? Masyado kasing madadalahira yung mga bibig nyo na yan. Bakit ayaw nyo respetuhin? Ay, sa bagay, rinirespeto nyo pala yung mga politiko na nahalal dahil sa kanilang mga apelido. Yan, especially ang siga doon. Ano ba? Ito, just in. Pinagkokomento ng Korte Suprema sina Secretary Lorenzo Gadon, Rep. Percival Sindanya at Richard Darian hinggil sa petisyon hinihain laban sa kanila kamakailan. O, alam ko na sasagot nitong si Sindanya. Ang sasagot ni Sindanya, para sa accountability. Kailangan yan. Pagka pinakomento ka, sasabihin mo. Para sa accountability. Ikaw, Larry, pagka pinakomento ka, sasabihin mo kay Chief Justice, ano pangalan nito? Ano pangalan ng Chief Justice natin? Nakalimutan ko. Teka lang, ha? Chief Justice. Ito, ano sasabihin mo kay Chief Justice Alexander Gesmundo? Aso ng mga Duterte, ganon? Anong lalagay mo sa komento mo? Nako, makukontempt kayo dyan. Sumagot kayo. Pinakukomento na kayo ng Korte Suprema dyan sa petisyon na inaahin sa inyo nitong sila Attorney Mark Tolentino, Kong Jing Paras. Kaya naman ngayong mga panahon na to, sigurado may kalalagyan kayo. Siyado kasi kayo, okay. Alam nyo mga kababayan, ang buhay simple lang. Kung simpleng bagay na lang, huwag yun ang palakihin. Hayaan nyo na yung mga maliit na bagay. Huwag kayong masyadong tipong maliit na bagay. Kagad nasasaktan kayo. Kagad na pipikong kayo. Huwag ko. Ika nga, panahon na para medyo mag-mature ng konti. Yung mga maliliit na bagay, huwag nyo nang, sa gusto nyo naman, iikot ang mundo kahit na ano pang mangyari dyan, di ba? Kaya yung mga malilit na bagay, huwag kayong mag-react ng napaka-OA kagaya nitong si Sindanya, dito kay Richard Darian, dito kay Larry Gadon. Tigilan nyo na kasi yung pagiging mga pagiging patola nyo. Konting mga salita lang, nag-aalburuto kayo, lalo na tong si Larry Gadon. Parang aatakihin sa puso pagka binabanata niya yung mga taga-Korte Suprema, di ba? O Chief Justice, aso daw, o tuta daw ng mga Duterte. Di ba? Huwag gano'n. Ngayon, anong sasagot mo? Di ba? Anong sasagot mo dyan sa Korte Suprema? Yung mga ebidensya na binastos mo ang ating kataas-taasang hukuman, hindi mawawala yon sa social media. Di ba? Napakabigat ng ebidensya laban dito kay Larry Gadon, Sindanya, at dito kay Darian. Kaya ang a-advise sa inyo, kahit hindi ako abogado, ang pinakamaganda nyong gawin, mag-public apology na kayo. Manghingi kayo ng dispensa sa Korte Suprema dahil binastos nyo. Takin nyo, Supreme Court, Chief Justice, gaganunin mo, tuta ng mga Duterte, ganon. Lang yan. Talaga may kalalagyan kayo dyan sa Korte Suprema. Ito mga kababayan, kabiteran
nitong si Risa Hontiveros. Again, hindi mo naman obligasyon batiin itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero yung pagiging colleague, yung pagiging napaka-welcoming mo diyan sa Senado, di ba? Ano makakasama sa ayaw sa gusto mo, 3 taon mo pang makakasama yang si Senator Rodante Marcoleta. Na tama, nanalo yan nung last election, di ba? 2022. O so ngayon, sa ayaw sa gusto mo, Risa Hontiveros, makakasama mo siya ng 3 taon. Ngayon, kung sa 3 taon na yon, hindi mo 3 beses siya magbe-birthday diyan, ganyan yung attitude mo. Aba, hindi mo ata hindi mo ata karapat dapat, ika nga. Pagkakaalam natin diyan, dapat kahit papaano yung pagpapakatao at ika nga, napakahalaga ng araw na yan kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi mo naman obligasyon, pero mahiya naman ho kayo. Ito, pakita ko sa inyo kung gaano kabibiter itong mga pinklawan-dilawan na to. Okay? Pati lahat to. Oh. Silito natin. Si Senator Boto. Oh, sino yun? Si Senator Boto. Happy birthday. Oh, si Rapi Tulfo. Tingnan nyo naman yan si Soto kasi ika nga, pamilya kayo dyan Kasama ka na dyan sa pamilya ng Senado Pero ikaw, nakaupo ka lang, ay bitter talaga. Ganyan talaga mga bitter, narcissist na bitter. Anong karakteristik ng isang narcissist? Lagi sila tama. Ayaw magpatalo sa usapan. Naku, nakakatakot yan. Ganyan na ganyan si Risa, di ba? May beso pa itong si Loren. Kala ko bumibeso lang tong si Loren kay Juan Ponce Enrile at kay Dong Gonzales. Pati pala kay Senator Rodante Marcoleta. Pambihira tong si Loren, Kala ko talaga sa totoo lang, ito si Loren Legarda, bumibeso lang to kay Juan Ponce Enrile at dito kay Dong Gonzales. Pati pala kay Senator Rodante Marcoleta, bumibeso siya. Sendante ikaw ano pa? Si Zubiri. Di ba dapat ganyan welcome ang lahat, ika nga. Hindi pong i-exclude nyo yung isang napaka naman yan, si Risa. Ayusin nyo sa susunod. May ilang birthday pa ba? Marami, 6 na birthday dyan si Senator Marcoleta di ba? 6 na birthday yan. 2 birthday na lang yan. Hindi mo pa babatiin. Bitter talaga, yan Cynthia Villar Junior Senator Robin Padilla. Binati nilang lahat. Si Risa Hontiveros nakaupo, nakatanga. Di ba? Bitter talaga ayan Nagpa-party na sila doon. Sumali ka. Bakit? Ayaw mo sumali. Gusto mo sa'yo Blue Ribbon Committee. Ayan si Bambini nandyan Si Pia Cayetano. Ito naman si Senator Risa. Masyadong pinipersonal ang mga bagay-bagay dyan siya. Birthday kaarawan yan Ay, nako naman. Ba't si Bambini nandyan ang labo lang mga kababayan Kaya kayo, pag kami kaarawan, batiin nyo. Huwag kayong, baka akala na inggit kayo, wala kayong birthday. Ay, naka, Risa Hontiveros. Risa Hontiveros. Ito, lagay ko na itong tatlong itlog na to dito para ma-remind yung mga nagbabalak na bastusin ng ating Korte Suprema, magdalawang isip. Ito ang palitan, itong si Ping Lacson at itong si Loren Legarda, mga panindig balahibo ng mga nabulgar dito sa na to. As usual, flood control, baha. Pagka yan talaga pinag-uusapan, maraming kinikilabutan kasi napakaraming anomalya kinasasangkutan o nababalot yung mga usapin na yan. Pero again, hindi natin dinidemonize o pinapakitang masama ang flood control. Tayo dito gusto natin magkaroon ng maayos at gumaganang flood control. Pero ang problema, yung mga nag-kickback, yung mga kumikikback dyan sa House of Representative na mga kontraktor ng mga kamag-anak nila. Doon tayo galit, di ba? Hindi ako nagsabi niya, si Baguio City Mayor Benjamin Magalo, 40% daw kinakatkong nyo
just House of Representative, yung mga contractor na meron kamag-anak. Hindi lahat baka base yan kay Mayor Benjamin Magalong, eto, dito na ho tayo sa Senado. Okay? That we recognize Senator Panfilo Ping Lacson for his interpellation. So move, sir. Senator Ping Lacson. Merong ham. Thank you, Mr. President. Will the distinguished lady from Antique, Malabon, Makati, Batangas, Cavite, and the Republic of the Philippines yield to just a few questions? Yes, I would be more than willing to yield to the questions of my former Vice Chair of Finance who used to interpellate me even if he was a Vice Chair. Yes. Thank you, Mr. President. While this representation is not as passionate in advocating for a safe environment as the distinguished lady from Antique, still, I can relate with their passion, especially after the widespread flooding that we all recently experienced, if not read or heard about in the mainstream media or social media platforms, different social media platforms. Of course, this was highlighted by the President Sona, particularly on the drought-ridden flood control management projects that were implemented in recent years. My question is, if we will apportion the causes of floods, limiting our analysis to the Philippine setting, if the pie is represented by numbers like 100%, what percentages can we attribute to, number one, climate change, number two, neglect, indifference, or apathy, and the third is graft and corruption? Thank you for that question, and I must say that these are all convergence and intersecting issues. Let me just state number one. Natural hazards need not turn into a disaster if we are prepared. Yung mangyayari pong mga delubyo at mga bagyo ay mangyayari, maski tayo ay hindi ang sanhi na bansa. Pero kung tayo po ay handa at tayo naman ay handa, ay hindi po ganyang kasama ang epekto kung tayo po ay sumusunod sa mga batas. But we cannot oversimplify it and say maybe 50% natural hazards, but 50% because we are apathetic or we are corrupt or we simply do not follow the laws. Let me just state. So first, the natural hazards will happen. But that's why there is such a thing as climate mitigation and especially adaptation for a country like the Philippines. For example, we have early warning systems. Do we follow these early warning systems? Second, we have vulnerable populations living by esteros, canals, riverbanks, or by the sea, which are in no-build zones. Do we actually implement the multi-hazard risk maps or the hazard maps? May color violet, we're not supposed to build infrastructure there. Do we actually follow it? Up to the regional, provincial, even barangay level, are these maps distributed and explained to our people? Is this followed at all by the DPWH and the DepEd? So early warning and then the use of hazard maps. Third, as simple as having roadside ditches or canals. Sometimes I see barangay roads which don't have canals. Syempre, aapaw po because hindi nag-construct ng tamang klaseng kalsada, maski ba maliliit. Pang-apat ay yung sinasabi kong basura. Bakit may nakitang mga sofa at mga tires sa mga pumping station? It does not belong there. It does not belong to rivers, lakes, esteros, and canals. It belongs to a material recovery facility based on the Ecological Solid Waste Management Act. All the infrastructure that are built must adhere to strict structural integrity assessments. And if it is not done, pag hindi po ginagawa ng maayos, pag may substandard po ang pag-construct, pag may corruption po, which will lead to substandard construction, babagsak po ang tulay, mawawasak po ang dike, maaanod po ang mga tahanan, mamamatay ang tao, at mawawalan ng kabuhayan ng mga tao.
Kaya tama po kayo na ito'y kombinasyon ng natural hazards pero kayang sugpuin at bawasan ang masamang epekto sa mga tao kung tayo ay handa at sumunod sa mga batas at totally eliminate or reduce the corruption so there is no substandard infrastructure that is meant to protect our people. But I cannot say 30-30-30 or 50-50. I'm sorry, it would be difficult for me to put percentages because it actually overlaps. No, I'm referring only yes. to the Philippine setting, Yes, Mr. even the President. Philippine setting. I would say that corruption and inaction Plays a and major role. They plays play a major role. And let me just belabor the point. Yes, I would like to say less than 50%. Sa mo 30%, but this is really just my wild guess. 30% yung natural hazards, yung bagyo eh. Pero may batas tayo, pinopondohan ng batas. Kung hindi natin susundin at kung yung suporta at resources at pera na lilalaan sa mga infrastruktura ay mawawala or mangangalahati, siguro yung 70% ay dulot na rin sa ating kapabayaan at ang pagwalang bahala at sabihin natin sa katiwalian. So, Katiwalian. what I'm saying is that in a perfect world, in a utopian world, lives need not be lost and livelihoods need not be lost the way it is happening in the Philippines if we did not allow it to happen. Yes. Yesterday, Mr. President, the President announced that he has already received a report from the DPWH regarding the anomalous flood control projects for the past 3 years. Do you have any idea how much has been appropriated during the last 3 years for flood management, for the flood management program? I don't have it offhand now, but that would be readily available first by DPWH, and perhaps the Senate LBRMO office would have that. I was no longer chairman of the Committee on Finance at the time, but it would not only be DPWH, perhaps the NIA would also should submit the reports on irrigation. No, because all flood management program related projects, Mr. President. Yes. I don't have it right now of 23, 24, and 25. But that information would be available with the Senate LBRMO, with the Congress Budget Office, and perhaps during the committee hearings of DPWH, they could answer that appropriately. Well, of the 5 trillion budget, which went to public works regarding flood control projects. Well, let me answer my question, Mr. President. 280 billion in 2023, GAA. 349 billion Oh my goodness. under the 2024 GAA, and another 371 billion. Hindi ho milyon pinag-uusapan natin dito mga kababayan. Bilyon ho. Ang isang taon, mahigit tatlong daang araw lang ho yan. Yung sinasabi ho nilang halos gumagastos tayo ng 1 bilyon kada araw, totoo ho yun. Goodness. Under the 2025 Grabe. GAA. Now, Nakakalungkot. ito po yung follow-up na question. Meron po ba kayong naipasok o na-adapt sa amendments para sa flood control sa Antique or any area in the country? Let me state that No. very clearly. Ang Antique ay may mga lugar na nababaha. I wish I could have the possibility of doing an amendment to help those areas. But you did not. I'm not certain I have because I did not participate actively in the Finance Committee, neither did I join the BICAM. In short, baka hindi po na-adopt yung aking mga amendments. But I would like to state this, sa mga lugar na nabaha ay hindi naman masama ang flood control. Pero dapat ito ay science-based, aral sa engineering at sa sensya, at hindi po ginagawang money-making ng marami.
Yun po ang ibig ko sabihin. Ito, Okay. meron silang binigay, pero maliliit, na mga flood control projects sa iba't ibang lugar, pero sinabi ninyo yung mga numero. That is Yes. under the Senate version, Mr. President? Yes. Only under the Senate version. I don't have the numbers now of... Your reference is DIGA for 2023, yes. 24, As I said, I don't have the numbers now of 23, 24, I'm more and interested 25. in the insertions made in the Senate, Mr. Oh, President. I would not be at liberty to say that, but perhaps the chair of the Finance Committee then, who received all the amendments, but she's no longer with us now. Grace Go po ahead, yan, si Mr. Grace po. Yes. So Please, what I'm saying Kindly is that share with us the figures that you just received. Kakawindang ho, laki ng From the page. ginagastos natin sa flood control, no? Ibang klase, oo. this is engineering district. Yes, yes. What year is this? 2025. Valderrama, Sibalom, and San Remillo. Yes. And there are amendments. Very good. This is for this year's amendments. Yes. In what area, Mr. President? In Antique. Antique. Thank you for this information. Did this come from my staff? Yes. How about in other areas? I don't have the other areas, but these are flood mitigation structures protecting public infrastructure. And I would be more than happy to see how these are implemented Yes. by the engineering district. That brings me to the next question. Yes. Have you monitored the progress of those projects? No, not yet. I have not seen any monitoring yet. Both the region and the district must be able to give reports. And thank you for pointing that out to me. So kung insertion, hindi ba naka-PISARO yan? For issuance of SARO? Or FLR, for that matter? Honestly, I do not monitor the PISARO or follow up at DBM, and you can check that we never follow that. But it is important that when we give amendments, that if this is adopted, that we must monitor it. But sometimes the oversight function is lost along the way among the national amendments that we do in different provinces. Yeah, I was thinking kasi dati po kayong chairperson ng Committee on Finance, and maski pa paano, you might be able to monitor during the plenary debates, or even during the committee hearings, kung ano yung mga insertions na nagawa dito sa Senate in the 19th Congress. I was chairman from 2015 to 2019, so I would not remember those amendments, but I would be happy to learn and to find out how these are monitored and the implementation. In fact, to do not just a financial audit, but actually a performance audit of how these infrastructure projects were implemented. And I'm sure you'll be as interested as I am to read or to know the President's the action that the President will take after he received the report from the DPWH, because Yes. it is nice to hear the President make those remarks during SONA, Yes. even to a point na mahiya naman kayo. Yes. But taking action or the follow-through action is the more important thing to us, di ba? What's important is that we find out in the 81 provinces which are the most vulnerable that need real flood control. Because we cannot say, hindi kailangan ng flood control, because as someone who has studied disaster risk reduction and climate change adaptation, even the construction of roadside ditches or canals is important, to be fair. And even, let's say, slope protection. It's been demonized by the poor implementation of some or many in different jurisdictions. But you will agree with this representation na meron talagang anomalous projects pagdating Of sa flood course, control. yes, yes. Meron Let us- din mga ghost projects that you have monitored while you were chairperson of the Committee on Finance. Oh, ghost projects, I'm not able to say to be definite about it. I don't think as chairman of the Committee on Finance then, I would coordinate closely and ask the Finance Committee or the DPWH, ghost ba yan? No, I was not able to monitor any such ghost project
I could not Yeah. do that. Yeah, for your information, I did my some preliminary research work. I fielded some teams to areas that are suspected to have some projects, and I tasked my teams to find out kung ano yung status ng mga projects. And this is subject to validation. One such project had an appropriation of something like 190 million pesos in 2023. When we check with the GAA, meron naka-indicate na completed. It's just a sitio, very small. Sitio is smaller than a barangay, hindi ba? Puro. So, pinahanap kong pilit, hanapin nyo nga yung flood control project na sa 2023 na sinasabi sa GAA completed. So, hanapin nyo kung anong itsura ng project. When they came back, they reported to me, Sir, wala hong project. Nako! How would Yari. the district engineer and the regional director explain that there was That's a the reason GAA why, provision? of course, as I mentioned, subject to validation. Kasi baka hindi napasadahan yung buong sitio. But if they did, then obviously, this was a ghost project in 2023. Worse, meron na namang appropriations, I think, under the 2025 GAA, dalawang items. In the same sitio, hundreds of millions of pesos na naman yung. So, what we were suspecting initially, ghost project noong 2023, pwedeng pinondohan para gawa ng project para mabura na yung 2023. But we intend to get to the bottom of this project and find out who, if indeed this was a ghost project, we intend to find out sino yung responsible. And I'm awaiting the report of the President to the public based on the report submitted by the DPWH kung kasama itong natuklasan namin, na-discover namin. That's only one item, Mr. President, but there are tens of billions of pesos worth of flood control projects in that same locality, a bigger area. May we know the name of the province? Suspension, Mr. President. I might deliver a privileged speech, or I might take it up during a committee hearing. I'm almost certain it is not my home province of Antique. Although It's not in Antique, although we need, Mr. President. to be fair, we need a lot of flood control Kasi if it's mitigation in- measures. Kung sa Antigan, Mr. President, I won't be talking to you. Yes. No, but to be fair, the implementation of flood mitigation measures has been demonized. Kamukha kami, sa maliit na bayan ng Sebaste, may hanging bridge. Nawasak nung nakaraang bagyo, ang mga DSWD at mga staff ko tumawid ng ilog na naglalakad. Pero hanggang ngayon, dahil sa gitna ng taon, ay walang panggaa at napakahaba ng proseso sa NDREAM Fund para itayo yung bridge. Nabaha yung barangay, cut off from the mainland, but it's difficult for me to help them because there's no provision for flood control or even a regular bridge or a hanging bridge. So maraming nangangailangan at na-demonize yung pangalan na tinatawag ng mga proyektong flood mitigation measures because of wrong implementation, to put it very diplomatically, in many areas. Well, are you with us in pursuing a more transparent Of course. budget process from the committee hearings all the way up to, all the way down to the bicameral conference, every step of the way? Mr. President, we filed Senate Resolution number 1. And I hope I won't read it, but may we include that into the records of this conversation and interpellation. That the contents of Senate Resolution number 1, which asks for budget transparency, be observed, and I hope that it could be adopted. Yes, because at the rate practically everyone is gearing towards a transparent budget process, in this Congress particularly, or in this regular session. I think we can more or less mitigate yung insertions because legislators will be more reluctant to insert
projects that are not coordinated with the agencies that will implement those projects, simply because they will be identified Yes. if we have a transparent budget process or legislation process dealing with the budget Yes. for 2026. I think from the very beginning, Mr. President, the budgetary process entails that the amendments of lawmakers must be aligned with what perhaps a district engineer or the LGU have discussed and have requested of the lawmaker. But the problem, Mr. President, is even before the approval of second reading, hindi natin alam kung sino yung proponent ng mga amendments. Because these are not taken up in the plenary. It should be taken up and there should be a more transparent process. So you're with us, Of course. particularly with the new chairman of the Committee on Finance, Senator Gatchalian, because he requested the members of the minority to co-sign a joint or concurrent resolution to have a transparent budget process. As I said, we filed, I think 7 of us, a budget transparency resolution. And today, I supported the chairman of the Committee on Finance in the resolution by party, majority and minority, in budget transparency concurrent resolution. So we both agree that when we tackle the 2026 National Expenditure Program and we come up with our own version, the Senate version, even scrutinizing the House version, the GAB, that we will open everything to the public and to the media. We should Walang open... taguan ng amendments, especially during the BICAM. Will you agree with me if we pursue utmost transparency, Yes, especially Mr. during the President. BICAM, Mr. President? That is the essence of the 2 resolutions which we have signed, and that is what we should have passed with a bill that I co-authored with you on the budget process, that the request must emanate from the local governments, having been reviewed by engineers and going up to the Regional Development Council. I think we discussed that 8 years ago when I was chairman of the Committee on Finance, and that's how we've always tried to make our amendments. But you're correct, if everything is seen, kakulangan ng classroom, sabihin mo na may flood control, may dike, kailangan talaga. At kung yung district engineer magbibigay ng ganong request, kung ano man ang kailangan, may irrigation, kung talaga naman kailangan ng irrigation, paninindigan na mag-aamenda ng budget. I'm very happy to hear that, Mr. President, because at least after the President castigated the all of us, as a matter of fact, during the fourth SONA, siguro naman magigising na tayo sa katotohanan na mahiya naman tayo. Nako, Mahiya naman tayo Na lahat. mag-insert ng alam naman natin na hindi alam ng implementing agency. nako. Matagal na yan eh. Bakit kasi ngayon lang nagkaroon ng ganyang, di ba? Ang mahal bago matuto ng mga Pilipino. Sa Department of Education, binulgar na rin ni VP, di ba? 5 billion ang gusto nilang i-insert. Kanto ko. I agree with you, Mr. President. Mahiya naman tayo. Una,